Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa inyo. Ang ating pong paksa, ang ating pong topic, ang Panginoong Hesus, sinabi niya na siya ay Diyos at inutos na siya ay sambahin. Kasi may nagsasabi po na hindi sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Sinabi po ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Sa kautos din po na sambahin ng Panginoong Hesus. At saka siya na po yung sinasamba ng mga tao dati, hindi naglihim lang ang Panginoong Diyos. Ayun po ang topic natin, ang Panginoong Hesus, inutos po na siya ay sambahin ng Ama at siya ay sinabi niya rin po na siya ay Diyos. Taka siya po yung nagsalita siya po talaga nag-utos na isulat ang banal na kasulatan. Dahil ang Ama po, hindi pa po yan nag-uutos, hindi pa po yan nagpapasulat, kundi ang Panginoong Yesus. Siya po ang nagpasulat kay Moises at sa mga propeta at sa mga apostol. Siya po ang Diyos na bumababa at wala na pong iba. Wala pong Diyos na bumababa kundi ang Panginoong Yesus. Yan po ang topic natin. Dahil po ang lahat ng mga bagay ay ginawa po sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at para sa Kanya po yun. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito po, babasahin ko po sa inyo sa Kolosas, ginawa ang lahat ng bagay para sa Panginoong Hesus na ang tao lalakad para sa Kanya. Ito po sa Efeso 1, ay Kolosas po 1. Sa Kolosas 1:15-16, para sa Kanya po lahat ang mga bagay na nilalang nila na mag-ama eh. Kaya ang mga tao po lumalakad na po yan sa Panginoong Yesus, hindi lang po alam ng iba. Ito po sa Kolosas, basahin ko po sa inyo. Inutos po ng Diyos na siya ay sambahin at sinabi rin ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. God bless po. Ito po sa Kolosas 1:15-16, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa kalupaan, ng mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. O yun, para sa Panginoong Yesus lahat ng mga bagay eh. Mga tao, lahat ng nilalang nilang mag-ama para sa Panginoong Yesus po talaga yan. Siya na po talaga ang sinasamba ng tao, hindi lang po alam nilang hanapin, basahin eh. Siya na po kasi, ang Ama po kasi naglihim yan. Kalwalatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Kaya ang Panginoong Yesus, naglihim lang siya. Kaya lang po na ang Ama, Diyos din, kasi nagpakababa ang Panginoong Yesus para makilala po yung Ama. Pero ang sinasamba na pong Diyos doon, ang Panginoong Yesus, sila na pong mag-ama. Pag tinanggap nyo kasi yung anak, sinamba nyo na rin po yung Ama. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kaya ang Panginoong Yesus, utos po yan na sambahin. Kasi kalwalatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay, sabi sa banal na kasulatan, inilihim lang ang Panginoong Yesus. Ito po sa Kawikaan 25:2. Kalwalatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Ngunit, kalwalatian ng mga hari na mag-usisa ng isang bagay. Yun, kalwalatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Naglihim lang po ang Panginoong Diyos para siya hanapin ng tao. Yun na po yung Panginoong Yesus. Pag sinamba niyo na po ang Panginoong Yesus, sinamba niyo na rin po yung Ama. Sabi nga, ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sinamba niyo na rin po ang Ama dahil ang lahat ng mga bagay nilang niya para sa Panginoong Yesus eh.
Siya na po talaga sinasamba ng mga tao. Ito po sa Hebreo, basahin ko po sa inyo. Sa Hebreo 1:2. Kasi sa kanya lahat ng mga bagay saka siya na po talaga sinasamba na ng tao, hindi lang po alam ng mga tao. Ito po sa Hebreo 1:1-2. Kapitulo 1, ang kabanatay 1:1-2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. At ay nagsalita sa atin sa manghuling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. O lahat ng mga bagay sa Panginoong Yesus yan, mana niya yan sa Ama Kaya siya na po yung sinasamba ng mga tao noon. Hindi lang alam ng taong hanapin, basahin sa banal na kasulatan. Siya po talagang sinasamba noon. Pag sinamba mo rin, sinamba niyo po kasi yung anak, sinamba niyo na rin po yung ama. Ganun po yun. Nasa pamagitan man niya, ginawa ang sanlibutan. O yan, ginawa ang sanlibutan para sa kanya yan. Talagang ang Panginoong Yesus, siya na po yung sinasamba ng mga tao ng una at lumalakad ang mga tao ng una noon. Para sa kanya kasi lahat yan sabi ng banal na kasulatan, yung lahat ng nilalang nilang mag-ama. Ito po, meron pa rin po rito mababasa sa Roma 11, para sa Panginoong Yesus lahat yan Ito po sa Roma 11, kapitulo, kabanatay 34 hanggang 36. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang naging kasangguni? O sino ang nagbigay ng una sa kanya at siya'y babayarang muli? Sapagkat kanya at sa pamagitan niya at sa kanya ang lahat ng mga bagay. O sa kanya ang lahat ng mga bagay sa Panginoong Yesus Kaya siya na po yung sinasamba ng una ng mga tao. Hindi lang po alam ng basahin ng ibang pastor to. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa 11:36 ng Roma. Sapagkat sa kanya at sa pamagitan niya at sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. O yun, para sa kanya yan Yung mga tao po, lumalakad na po sa Panginoong Yesus noon, sa Diyos. Siya po kasi talaga ang Diyos noon, ang Panginoong Yesus. Naglihim lang ang Panginoong Yesus kasi nga, kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay, sabi sa banal na kasulatan. Sa kanya na po lumalakad ang tao nung una. Kaya nga, ito po sa Efeso, sa kanya na lumalakad yung mga tao nung una Siya na po ang sinasamba doon, hindi lang nagpakilala ang Panginoong Yesus noon Kaya nga nung nagkatawan tao siya, sabi niya, pag naitaas nyo ang anak ng tao, malalaman nyo ako nga. Siya na nga po yun Kaya nga, siya po yung Diyos na nagsalita kay Moises doon. Hindi naman po nagsasalita po yung Ama. Yung Ama, hindi po yan nagsasalita pa sa lupa. At saka hindi nagsasalita ang Ama sa lupa, sa mga tao, hindi pa rin nagsasalita. Hindi pa nakita ang Ama. Kundi ang Panginoong Yesus lang talaga ang nagpakita sa lahat ng mga propeta, kay Abraham. Siya po na talaga yon. Naglihim lang ang Panginoong Yesus. Sa kanya na po lumalakad ang tao, yung sa utos niya nung kapanahon ni Eva at Adan, ni Abraham, ni Moises. Sa kanya na po, ito po sa Efeso 2, ang kabanatay 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yung mga tao po, lumalakad na po yan sa Panginoong Yesus. Siya po ang nag-utos doon. Hindi po yung Ama ang nag-utos. Kundi ang Panginoong Yesus. Basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa Efeso 2, ang kabanatay 10. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano ba yung mabuting gawa? Yung lahat ng mga utos. Yan yung mga utos, yung mga mabubuting gawa. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Sa kanya na po nagpapasalamat ang Diyos, nagpupuri. Umawit ng pagpuri sa kataas-taasan, sabi ng banal na kasulatan.
Ito po sa sa mga awit. Sa kanya na po sumasamba ang mga tao noon, hindi lang alam ng mga tao. Naglihim lang po kasi ang Diyos ang mag-ama. Siya, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos sabing gano'n tayo nilang ng Diyos para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran Sabi ng banal na kasulatan. Kaya yung pagpasalamat nila at pagsamba at pagpuri sa Diyos, sa Panginoong Hesus na po yun, sa mag-ama na rin po yun. Ito po sa mga awit na 22, sa kanya na po lumalakad ng mga tao noon, nagpupuri. Ito po sa mga awit 22, ang kabanatay 1. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. O siya na po yung pinupuri dahil tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Isang mabuting bagay magpasalamat sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan Kaya sa kanya na po lumalakad ng mga tao noon, di lang alam ng naglihim lang ang Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos. Pagka kasi sinambay niyo nakita mo yung Ama, ang Panginoong Yesus, nakita mo na yung Ama. Sabi nga, nakakita sa akin, nakakita sa Ama sabi ng Panginoong Yesus Kung tumatanggap sa akin, hindi ako ang tinanggap, kundi yung Ama. O, ganun po yun. Siya na po yung sinasamba ng mga tao nun. Kasi espiritu siya ng Ama Pag sinanggap niyo yung Panginoong Yesus, ito po ang sabi ng banal na kasulatan sa 12, sa 1:12:45. At ang nakakita sa akin ay nakita doon sa nagsugo sa akin. Pag nakita mo siya, pag sinamba mo ang Panginoong Yesus, sinamba mo na rin yung Ama. Sa kanya na po lumalakad talaga ang lahat ng mga tao, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga tayo kanyang gawa, ininilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa, pang siya nating lakaran. Sa kanya na po lumalakad ang tao noon, dito po sa Deuteronomio 26:17. Sa kanya na po lumalakad ang mga tao. Kaya nga tayo kanyang gawa, inilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Ito sa sa Deuteronomio 26, ang kabanatay 17. Yung ipinahayag sa araw na ito na ang Panginoon iyong Diyos at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan. Yun, sa kanya na po lumalakad yung mga tao sa kanyang mga daan. Sa Panginoong Yesus na po talaga. At yung gaganapin ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga hatol, at yung didinggin ang kanyang tinig. Yun Sa Panginoong Yesus na po talaga yan. Kaya utos ng Ama na siya ay sambahin. Utos po yun. Kasi sabi ng mga antikristo, hindi raw inutos na sambahin ng Panginoong Yesus. Sa kanya na nga po lumalakad ang mga tao yung sa kanya na po sumasamba ang mga tao. Inutos po ng Diyos na sambahin siya. Yung pagluhod po ng tuhod, pagsamba po sa Diyos yun, sabi ng banal na kasulatan. Ito po Yung pagluhod po ng tuhod, pagsamba po sa Diyos yun, yung mananalangin ka, lumuluhod ka ng tuhod kahit nasa bahay ka lang, nasa kwarto ka. Pagsamba po sa Diyos yun. Yung pagluhod ng tuhod, pagsamba po sa Diyos. Ito po sa mga awit 95, ang kabanatay 6:7. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Yung pagluhod po, pagsamba po yun sa Diyos. Kaya utos po ng Ama ng Diyos na siya ay sambahin. Miski sa lumang tipan, siya na po yung sinasamba, naglihim lang po ang Panginoong Yesus. Basahin ko po sa inyong muli sa mga awit 95, ang kabanatay 6:7. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod
tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang mga kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, o ganun po, pag duminig po tayo sa tinig ng Diyos, pagsamba po yon, yung pagsunod po sa mga utos ng Diyos, isa po rin yung pagsamba sa Diyos, saka yung pagluhod. Utos po yun na sambahin siya, yung Panginoong Yesus. Kaya nga sabi niya nga sa Diablo nasusulat sa Panginoon mong Diyos ka lamang sasamba, o di ba? Sinabi niya na siya ay Diyos sa Diablo. Pinalulud niya ang Panginoong Yesus nung Diablo Kaya nga, sabi niya, ibibigay yung kaharian sabi nung Diablo Sabi ng Panginoong, pinasasamba nga ang Panginoong Yesus kung ikay magpapatire pa sa akin, ibibigay ko sa iyo, sabi ng Diablo, yung kaharian ng sanlibutan. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Kasi nga, yung pagluhod, pinasasamba ng Diablo siya sa kanya. Yung pagluhod, pagsamba yun Pinasasamba ang Panginoong Yesus sabi ng Panginoong Yesus naman sa Diablo, sa Panginoon mong Diyos ka sasamba. Sinasamba po siya. Kaya sinabi niya na siya ay Diyos. Kasi sinabi niya sa Diablo na siya ay Diyos Nasusulat sa Panginoon mong Diyos ka sasamba. Sabi ng Panginoong Yesus O di ba? Kaya sinabi niya na siya ay Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo. Sa may Mateo 4:1 patuloy. Kasi pinasasamba ang Panginoong Yesus dito ng Diablo Kasi yung pagluhod nga, pagsamba po yun sa Diyos, pagsamba yun sa Panginoong Yesus. Pinasasamba siya, sinabi naman ng Panginoong Yesus, sa Panginoon mong Diyos sasamba. Di sinabi niya na siya ay Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Mateo 4:1 patuloy. Na magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksoin ng Diablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Tatapat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa tuluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at hahalayan ka ng kanyang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Kita mo nga, sinabi po niya na siya ay Diyos. Kasi siya po yung Diyos talaga Sinabi niya sa Diablo na siya ay Diyos. Patuloy ko po. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubang mataas at pinamala sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ayun po, yung pagpatira pa po kasi, pagsamba po yun. Utos ng Diyos, sambahin yung ang Panginoong Yesus na nasa langit na sa lupa. Sabi ng banal na kasulatan Iludang ang tuhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ipahayag ng lahat ng dila na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikalwalhati ng Diyos Ama. Utos po yun Kaya yung pagluhod po, pagsamba po yun. Ito, basahin ko po sa inyo muli. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Yun, sabi ng Diablo, kung magpapatira pa raw ang Panginoong Yesus, ibibigay yung kaharian ng yung ibibigay sa iyo ang kaharian ng sanlibutan, yung sabi ng Diablo sa kanya. Pinasasamba ang Panginoong Yesus dito, pinalulud Kasi yung paglud po, pagsamba po yun talaga sa Diyos. Yung pagsunod sa utos,
Pagsamba rin po yun. Sabi ng Panginoong Yesus dito, sinabi niya siya ay Diyos eh. Basahin ko po ulit sa inyo rito sa 4:7 ng Mateo. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. O di sinabi niya siya ay Diyos. O sabi, kaya siya ay Diyos ang Panginoong Jesus. Siya nga nagpasulat ng lahat ng banal na kasulatan eh, yung Genesis. Kay Moises, pinasulat niya sa mga propeta. Butos po yun, sambahin ng Panginoong Yesus. Ito po sa Pilipos. Sabi po dito sa Pilipos. Isang uri po ng pagsamba yun, yung pagsunod sa utos ng Diyos, pagluhod ng tuhod. Pagsamba po yun sa Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo, yung pagpapatira pa, pagsunod sa utos, pagsamba po yun sa Diyos. Ito po sa Pilipos 2, yung kabanata 10:11. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa, at nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng dila na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. O yun, pinalulud ang tuhod ng lahat ng mga nilang mag-ama. Kaya yung pagluhod po, pagsamba po yun eh. Kaya utos po ng Diyos na sambay ng Panginoong Yesus. Sabi nga niya rito sa Hebreo, pati nga yung anghel sasamba sa kanya eh. Sabi sa banal na kasulatan eh. Ito po sa Hebreo, sasambahin siya ng anghel eh. Pagsamba po yun, kaya utos, kasi sabi ng mga iba dyan, ng mga antichrist, walang inutos daw na sambahin ng Panginoong Yesus. Hindi, utos po yun na sambahin. Pagsamba po yun. Pagsamba po yan. Ito po sa Hebreo 1:6. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sanlikalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O kita niyo po yun, lahat ng anghel sasamba sa kanya, yung nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Utos po yun na sambahin ng Diyos. Para malaman niyo po na ang Panginoong Yesus, utos sambahin, at saka sinabi niya siya ay Diyos. O yun po yung unang topic nating natapos. Pero sinabi niya na siya ay Diyos, siya ang nagpasulat dito sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, ang nagpasulat po dito, ang Panginoong Yesus na po talaga. Dahil ang Ama po, hindi po naririnig ang tinig ng Ama, hindi po nakita ang Ama. Siya po talaga ang nagpasulat ng banal na kasulatan kay Moises at saka sa lahat ng mga propeta. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Yung Ama, hindi pa po yan nakita at saka hindi pa po narinig ang tinig ng Ama. Kaya yung nagsalita po sa lumang tipan, ang Panginoong Yesus po yun. Siya po yung nagpasulat kay Moises at sa mga propeta. Ito po sa 1:5, ang kabanatay 37. Yung Ama hindi pa po nagsalita. Ito po, at saka hindi pa po nakita, sabi ng Panginoong Yesus. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman, hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O yun, wala pong nakarinig sa tinig ng Ama at saka sa anyo niya. Kaya nagpasulat kay Moises sa mga propeta, ang Panginoong Yesus po yun. Siya po ang tanging Diyos na bumaba, hindi po ang Ama. Nagpakababa lang po ang Panginoong Yesus para makilala yung Ama para siya ay sambahin. Nagpakababa siya. Pero ang sinasamba na po noon ang Panginoong Yesus dahil sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Para sa kanya talaga yun eh. At ukol sa kanya, sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyong muli dito sa 5:1, ang kabanatay 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman, hindi ninyo narinig ang kanyang tinig. Hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O yun, hindi nakita ang anyo. Siya po ang nagpasulat kay Moises, kay
Sa mga propeta, sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung sabi ng Panginoong Yesus sa Lucas. Siya po yung nagpasulat sa mga lahat ng mga propeta Sa 44 ng Lucas, siya po yung nagpasulat sa mga propeta. 24. Ito po. Sa Lucas 24, ang kabanatay 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na nasulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. O yun, siya po yung nagpasulat kay David, kay Moises, sa mga propeta. Kaya nga sabi nga ni David sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. O ang Panginoon po kasi ni David Panginoong Yesus O ito po, basahin ko po sa inyo muli sa Lucas 24:44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na sulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. O yun, sa mga awit, sabi ng Panginoong Yesus. Siya po talaga nagpasulat sa mga propeta, kay Moises. Siya po talaga. Nakita nga ni Isaias yung kanyang kaluwalhatian sabi ng banal na kasulatan. Nakita po ni Isaias yung kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Siya po ang sumulat. Ang sulat po ni Isaias, turo po yun ng Panginoong Yesus sa kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1:12-41. Ang mga bagay na ito sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian. At siya'y nagsalita tungkol sa kanya. O yung nagsalita si Propeta Isaias Siya yung sumulat yung sulat po ni Isaias, ang Panginoong Yesus po ang nagturo doon. Basahin ko po sa inyo muli dito sa 1:12-41. Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian. At siya'y nagsalita tungkol sa kanya. O yun, nagsalita si Propeta Isaias. Yung sulat po ni Propeta Isaias, ang Panginoong Yesus po ang nagturo doon. Ayun po, ito pong para ang sa katunayan, siya talaga ang nagpasulat dito po sa katunayan na ang Panginoong Yesus nagpasulat doon kay Moises sa mga propeta. Ito po, sa may unang Pedro, ang kabanatay 10:11. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kaulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatian hahalili sa mga ito. Ayun po. Talagang yung Espiritu po ng Panginoong Yesus, nagtuturo na po yan. Siya po yung nagpaturo. Siya po yung nagpakita kay Moises sa mga propeta at kay Abraham. Siya po yung nagsalita. Dahil ang Ama po, hindi pa po yan nagsasalita sa lupa. Hindi pa po yan bumababa. Kundi ang Panginoong Yesus lang po. Basahin ko po sa inyong muli na sa katunayan, siya yung nagturo kay Moises, kay Abraham, at sa mga propeta. Ito po sa unang Pedro 1, kabanatay 10:11. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kaulugan kung ano at kailan panahong itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Ayan, siya po yung nagpasulat talaga sa mga apostol at mga propeta sa kay Moises.
Siya po talaga, ang Espiritu po ng Panginoong Yesus, nagtuturo na po yan ayon po sa banal na kasulatan. Ito pa rin po sa Gawa, mababasa po sa Gawa 16. Nagtuturo na po talaga ang Panginoong Yesus. Siya na po yung talagang Diyos na nagturo sa lumang tipan. Naglihim lang ang Panginoong Yesus. Ito po, ang Panginoong Yesus nagtuturo na ang Espiritu kahit na hindi pa siya nagkatawang tao. Ito po sa Gawa 16, ang kabanatay 7. At nang sila ay magsidating sa tapat ng Misya, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitanya at hindi sila tinilutan ng Espiritu ni Jesus. O, kita nyo nga, yung Espiritu ni Jesus, sabi rito, hindi sila tinilutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya yung Espiritu ng Panginoong Jesus, nagtuturo na po yun sa lumang tipan. Siya na po yun talagang nagturo sa mga kay Abraham, kay Moises, saka sa mga propeta. Babasahin ko po sa inyo muli dito sa Gawa 16:7, kabanatay 7. At nang sila ay magsidating sa tapat ng Misya, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitanya at hindi sila tinilutan ng Espiritu ni Jesus. O, kita nyo nga, hindi sila tinilutan ng Espiritu ni Jesus dahil ang Espiritu talaga ng Panginoong Jesus, yun po yan talaga yung nagtuturo na po talaga siya nun. Naglihim lang po ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. God bless po, sana naintindihan nyo. At saka yung Ama, hindi po talaga nakita, hindi po nagsalita ang Ama. Siya po talaga yung nagpasulat sa lahat ng mga sinusugo niya, sa mga apostol. Ito po, sinulat nga ni Pablo dito po sa Corinto. Ito po, sabi ng banal na kasulatan, sa unang Corinto 14, kabanatay 37. Kung inisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalin niya ang mga bagay na sa inyo'y sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. O, kita nyo nga, utos ng Panginoon. Dinidiktahan po yung mga sinusugo ng Panginoong Yesus. Siya po ang nagdidikta, siya po ang nagpapasulat, ang Panginoong Yesus. Basahin ko po sa inyong muli. Kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ikilalanin niya ang mga bagay na sa inyo sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. O yun, dinidiktahan po yung mga apostol, yung mga propeta, si Moises, ng Panginoong Yesus. Siya po talaga yung nagtuturo. Kaya sinabi niya na siya ay Diyos. Sabi rito sa unang 1:5-20. O, kasi dinidiktahan niya yung mga apostol, mga propeta Siya nagdidikta nagpapasulat Kaya sinabi niya siya ay Diyos. Lahat ng sinulat ng mga ni Abraham, ni Moises, ng mga propeta, ni David, siya po yung nagdidikta, ang Panginoong Yesus. Kaya sinabi niya ay siya ay Diyos. Kasi sinusulat nga ng mga apostol yan, kaya sinabi niya ay siya ay Diyos. Saka sinabi rin na utos na sambahin. Ito po sa unang 1:5-20. Sinabi niya siya ay Diyos dito kasi siya po yung nagdidikta nagpapasulat Kaya sinabi niya na siya ay Diyos. Kasi may nagsasabi, hindi raw sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Sinabi niya nga sa Diablo na siya ay Diyos Ito, kasi nga siya yung nagpasulat nagdidikta sa mga apostol Ito, katulad ditong nasa unang 1:5-20, dikta to ng Panginoong Yesus Tinuturuan sila pinasusulat Ang sabi rito, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, sabing ganon. Ito po, sa unang 1:5, kabanata 20, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya na totoo, sa makatwid sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. O, kita nyo nga,
Sabi dito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang nagdikta rito, nagpasulat, Panginoong Yesus, yung binubuka niya ng bibig. Ito sulat mo ha, sabi sa mga apostol, sulat nyo rito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sabi, hindi sinabi niya siya ay Diyos. Sinabi ng Panginoong Yesus, kasi siya po yung nagdidikta, nagpapasulat sa mga apostol. Basahin ko po sa inyong muli. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo sa makatuwid sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay niya Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dinikta ng mga apostol dito, pinasulat Isulat niyo to sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yun po. Kaya sinabi niya po na siya ay Diyos kasi siya po yung nagdidikta, nagpapasulat sa mga apostol God bless po. Sana po naunawaan nyo na sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos at saka utos na sambahin siya. Ganun po. Yung tumuwid nga po sila sa dagat na mapula dinidiktahan nga po si Moises kung anong gagawin Kaya siya po yung nagtuturo na kay Moises, sa mga propeta, kay David, kay Haring David, sa mga apostol. Siya po yung nagtuturo talaga na Diyos sa lumang tipan at bagong tipan dahil hindi pa po nakita ang Ama. God bless po. Sana naunawaan nyo na sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Kasi po siya yung nagdidikta sa mga sinusugo niya sa mga propeta at apostol Dinidiktahan sila na isulat. Kaya sinabi niya siya ay Diyos. Tapos sinabi rin po niya sa Diablo na huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. God bless po. Sana naunawaan nyo. I love you po. God bless po. Ingat po kayong lagi sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless.